Magandang umaga sa lahat. Nabuo ang programang ito para mas ma-enhance pa natin, makatulong tayo sa mas marami na mga taong na-inspire sa atin, naghahangad din po na mabago ang buhay nila. So, sinusundan nila kung ano po yung mga yapak na ginawa natin. So, binuo natin ang programang ito dahil alam natin na maraming mga tao na nag-aabang, na nangangailangan ng tulong, especially sa mga training, especially sa mga inspirasyon, especially sa mga motivation, na sinusubaybayan talaga tayo. Ito na po ang Ga-Vibes program para sa inyong lahat at sana ay makasama namin kayo sa lahat pa ng mga episode na gagawin po natin. Good morning, magandang umaga, ka-vibes, no? Sa mga nakikinig po sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao, welcome po sa programa ng Ga-Vibes. Subaybayan niyo po yung mga programa ng Ga-Vibes para makatulong po sa mga nagsisimula po sa ganitong larangan, lalo-lalo na sa kapamilya po namin sa One of A Lifestyle International. Meron po tayong isang guest right now at isa sa mga hinangaan ng karamihan, hindi lang po sa pamilya ni One of A, of course, sa ibang leaders, sa iba-ibang kumpanya. Dalawa lang po ang pwede natin makita sa buhay, sa MLM business, no? Yung isang successful na tao at isang failure na tao. Gusto natin mapakinggan kung paano ginawa ni Coach Gab Castillo ang kanyang success o journey sa buhay sa industriya ng MLM. So once again, Coach, good morning. Good morning. Okay, pwede ba namin malaman kung sino ba talaga si Gabriel Castillo sa panahon niya? Pakilala po muna, ako po si Gabriel Castillo. Ako po ay isang taong may malaking pangarap. So kung ano man po ang katayuan ko ngayon, kung ano man po meron ako ngayon, nagsimula yan sa pangarap. Dahil yung kabataan po namin, talagang sobrang hirap ng buhay. At hindi po kami pumayag na wala kaming gagawin. So ang nagtulak lang sa amin dito para makarating sa ganitong kalagayan, kung ano man po ngayon meron kami, ay dahil sa kahirapan ng buhay. May gusto lang talaga akong alamin sa iyo. No, alam ko successful ka na ngayon sa buhay. Halos nagsimula ka from nothing to something. Sabi nga nila, from rag to riches. No, nakikita naman natin bilang Gab Castillo sa panahon ngayon. Alam ko po na hindi madali, no, bilang networker. So pag sinabing successful, masaya ka ba ngayon sa buhay mo? Kasi kung susukatin natin ang saya ng tao ay about sa pera. Walang katapusan kasi ang pera. So hindi natin masasabi na kung mayaman ka na, may mga tinatangkili ka na, ay masaya ka na. Habang nabubuhay tayo, ang tao wala talagang kakontentuhan yan. Ano po? Hindi ko naman sinasabi na sakim tayo. Pero kung yung tanong po, Coach Richard, na masaya pa ako, siguro sa tingin ko, hindi pa ako masaya. Kasi ang nagpapaligaya sa atin ngayon, hindi naman yung kung ano meron tayo ngayon. Kung pera, meron na tayo nun, pero hindi yun ang nagpapaligaya sa atin ngayon. Kapag may nakita kang mga taong namamag-asa, na para bang kailangan yung tulong mo, yung serbisyo mo, at naibigay mo sa kanila yon, doon ka nagkakaroon ng fulfillment. Hindi ko masasagot kasi ng eksakto yung tanong mo kung masaya ako ngayon. Kasi mixed emotion po ako eh. Kapag titingnan ko kung ano yung meron ako ngayon, may kulang pa rin. Ano po? So, hindi nga lang sikutan lang talaga ay yung pera at tinatangkilik natin. Pero in terms of makikita ko yung mga tao na may nagbabago ang buhay dahil inspired sila sa iyo, nagkakaroon ka ng kakaibang pakiramdam na hindi po matutumbasan ng kahit anong pera. Ang sarap pakinggan, ano? Kasi nakaka-inspire po tayo sa karamihan. It's not about the money only, ang happiness ng isang tao. Bagkus nagkaroon siya ng mas malalim na value o kahulugan ang success. But anyway, bago ka naging successful, Coach, ano yung mga bagay na pinagdaanan mo during the time? Balikan natin 5 years ago. Dumarating din ba sa punto mo na habang ginagawa mo siya ay gusto mo nang sumuko? Yes, salamat sa tanong, Coach Richard. Totoo po yun. Kung babalikan ko yung buhay ko last 5 years, yung iba hindi ko na maalala eh. Kasi naging kwento na lang din ang buhay ko. Pero marami doon yung mga masasakit na pangyayari na hindi nakita ng maraming tao. Kasi sa ngayon, ang nakikita ng mga tao, yung fruit, yung bunga ng ginawa noon. Pero yung pinaka-bottom, yung pinaka-dahilan kung bakit nangyari to, kasi hindi kami bumitaw kahit marami nangyari. So yung mga pangyayari dati, ang dami kong mga failures na nagawa, ang dami kong failures na naranasan. Nagnegosyo kami na nalugi. Nakapagtrabaho ako sa iba't ibang uri ng trabaho. Pero naranasan ko po na magutom, naranasan ko po na mabaon sa utang, naranasan ko magkasakit, naranasan ko mapahiya, naranasan ko na itakwil
So napakahirap ng buhay noon. Minsan sabi ko nga, huwag ko nang alalahanin. Pero minsan hindi mo rin siya pwedeng iwasan dahil sa yung mga kwento natin na pangit noon, yun yung pinaka nakaka-inspire na kwento para sa iba ngayon, lalo na yung mga nagsisimula. Kaya hindi ko po masasabi na magaan. Lahat po ay pinaghihirapan at dadaan tayo dun sa proseso na mahirap talaga. So dumating din sa punto, Coach Richard, na halos sumuko na rin po ako. Dumating sa punto ko na ayaw ko na. Dahil nga sa hindi ko na kaya yung hirap. Kasi alam mo yun, yung tipong ibinigay mo na yung best mo, ikaw naman ay nagpakabuti, inaral mo siyang mabuti. Pero sa kabila ng lahat, wala pa rin nangyari. Kaya minsan sabi ko sa sarili ko, tama pa ba to? O isusuko ko na ba to? Pero yung to the point na parang gusto ko na sumuko, lagi kong sinasabi sa sarili ko, isa pa. Yun lang po yung pinanghawakan ko hanggang sa ito na po yung nangyari ko. Sino naging inspirasyon mo? Bakit nag-trigger yung success mo sa buhay? Alam naman natin na kaakibat ng success, no? Mayroon talagang rejection, failures. So, ilang failures ang naranasan mo bago ka naging successful sa ano? Kung ang pag-uusapan ay mga pinasok kong company, bago ko nakita si Opti, nakatatlong company po ako na binigay ko yung best ko rin. Inaral ko rin siya. Pero walang nangyari. Pero yun nga, sabi ko, nang hawak ako doon sa lagi kong katwiran na bago ako sumuko, isa pa. So, ang nag-trigger talaga sa akin dito kung bakit ako nagtuloy at bakit ako naging successful. Kasi yung kahirapan ng buhay. Yung gusto ko kasing magkaroon, Coach Richard, ng sariling bahay. Dahil natatandaan ko, tumira kami sa kulungan ng manok sa bundok. So, mahirap ang tubig, even yung palikuran. Wala kami sariling palikuran. So, yung hirap ng buhay namin sa probinsya, na nakita ko at na-witness namin, yun po yung nag-trigger sa akin. Sa kagustuhan ko magkaroon ng sariling bahay dito sa Metro Manila. Kaya ako'y nagpilit at sumubok ulit. So, nakaka-inspire naman yun, Coach. Alam ko po na napakaraming mga distributor right now na hindi lang ikaw yung naging successful. No? Ang daming mga distributor right now sa 1OK na naging millionaires din. No? Kung papansinin natin, no? Andun na tayo sa punto na ibang-iba ka na ngayon. Ano yung mga bagay na talagang maalala mo na habang ginagawa mo na siya? Nakita ko kasi sa picture mo eh. Alam ko galing ka sa pagiging empleyado, tapos trying hard ka na maging successful. Kung papansinin natin, in terms of attitude mo right now, sino ba talaga si Gab Castillo ngayon? May nagbago ba sa kanyang behavior o karakter nung walang-wala siya at nagkaroon siya? Ano yung nagbago sa buhay mo? Coach Richard, maraming nagbago sa akin sa pamumuhay ko. Yung tinatanong niyo po na about sa karakter o attitude ko, kung may nabago sa akin. Feeling ko kasi parang wala naman nagbabago sa akin eh. Kasi kung ano ko noon, ganun pa rin ako hanggang ngayon. Ayaw ko rin kasing kumawala doon sa kung saan ako galing. Kaya yung nakita niyo po sa picture na nag-one-on-one ako, kumakausap ako ng mga tao, lumalabas ako dyan. Gusto ko lang ipakita sa lahat na huwag kayo ma-inspire dahil lang sa kung ano meron kami ngayon. Mas magandang ma-inspire kayo kung ano yung ginawa namin noon. Kaya para sa mga nag-uumpisa, hindi nyo po may iwasan talaga na dumaan sa ganong sitwasyon. Totoo po yun. Maraming tao hindi alam na nagtotok ka, nakangiti, di ba? Ay smile, masaya. Pero hindi nila alam na gutom ka. Hindi nila alam na wala kang pera. Dinodrawing mo habang nagsasalita ka, sinasabi mo, payaman. Pero ang totoo, walang laman ang bulsa mo. Yung mga time na yon na nasa proseso ka pa lang, pilit mong itinatago yon. Kailangan makita nyo po yon, yung mga nangyaring yon. Kasi para hindi kayo maawa sa sarili nyo na lalo sa mga bago, na baka isipin nila na mahirap pala. Totoo yun, kasi even kami mahirapan. Baka kasi ma-hide yun baka hindi nyo makita. Kahit ngayon naman pwede ko pa rin siyang gawin. Kumakausap pa rin ako ng tao. Nagwa-one-on-one pa rin ako. Hindi pa rin ako tumitigil sa kapag-kausap sa tao. Ibig sabihin, walang nagbago. Kahit ano ang sitwasyon natin ngayon, kahit ito nakalagay natin ngayon, wala pa rin pong nagbago. Pagdating sa trabaho pa rin po tayo. This moment in time, kung papansinin natin, no? So, how many years na po si 1OK? Running for 7 years na po siya. Sa 7 years na yan, so ilang tao na po yung tinulungan nyo na nagbago din ang kanilang buhay? Ang mabibilang ko lang sa kamay ko, sa daliri ko, ay yung mga taong direkta na-invite ko dito. So, hindi naman lahat ng mga na-direct ko o yung sumama sa akin ay sumama hanggang sa dulo. Pero yung nanatili, nandyan sila.
At yung iba po dyan, makakasama natin sa program na to para kausapin din natin sa next episode natin. Napapansin ko kasi, alam ko po sa industriya ng MLM, ay hindi mabilis ang pag-building ng organization. May mga tinatawag tayong mga emotional, drama, so maarte, saka na lang kasi yung mga tipong ganon. Hindi po maiiwasan na magkaroon ng differences along the way na nagbi-build tayo. Kasi ganoon talaga po, may mga pagkakataon na parehas kayong pagod. Ang tao pag pagod, maiksi ang ang pasensya niyan. Nagtatagpo. May mga pagkakataon na parehas kayong tama ang pinupus na idea. Hindi po maiiwasan sa pagbubuo at pagbibuild ng grupo na magkaroon kayo ng mga misunderstanding ng mga leaders. Kasi yun po yung magpapatatag ng relasyon ninyo. Hindi po nagiging matatag ang relasyon kung walang away, kung walang mga differences. Positive criticism, hindi po mawawala yon. Pero ang maganda nun, at the end, dapat nagkakasundo pa rin kayo. Kasi ang pinaka-importante dito, yung nabubuong idea, nabubuong relasyon, along the way na nagbibuild tayo ng grupo. So anyway, since napakaganda ng programa na ginagawa mo, so anyway, ano na yung team na binuo mo na until now ay namamayagpag pa rin? Naririnig pa rin ng karamihan. Team Spartans po. Gaano na ba kalaki si Team Spartans? Si Team Spartans po ay naglalaro na po sa 600,000 accounts. In just a matter of 7 years. 7 years. Imagine that, no? Ano ba yung plano mo sa pangkalahatan? So bilang pinuno ng isang organization o pinunong Spartan sa ngayon by the year 2024. So napakarami nating plano, no? Kasi ang plano naman ay nag-a-adjust yan. May plano tayo last year pero ginamitan natin ng 4 pillars to success. Kasi kailangan natin mag-adjust. May mga implementation tayo, execution tayo na hindi nangyayari. So may kulang, kailangan natin pag-aralan. Susundan lang din natin yung mga roadmap na nabuo natin noon pa at doon naman tayo naka-align. So ngayon po, meron lang ngayong adjustment, kailangan lang din nating i-catch yung trends. Na po. So ito po, itong ginagawa natin na program na to, podcast to na online. Marami din po kasi nagre-request na mga leaders natin na sa malalayong lugar na hindi po natin naaabot. Kaya napaka-importante po na ito ay gawin natin kasi malawak ang range nito. So sa pamamagitan nito, maaabot natin yung ng programang ito, maaabot natin yung ibang mga leaders na malalayo at hindi natin nakakasama offline. Ang plano natin, mas lalo pa tayo mag-prosper, mas lalo pang lumaki ang team, ang mga Optimians, lalong maging knowledgeable sila at sumabog pa tayo sa taong 2024. Ang goal natin ay mag-times 4 yung production natin, mahigitan natin times 4 pa yung ating nagawa last 2023. So thank you so much sa mga message mo, no, sa mga distributor Luzon, Visayas at Mindanao, no. Ano ba advice mo sa mga beginners? Kasi alam natin na hindi lahat na sumasali sa ganitong industriya, lalo na sa One of the Lifestyle International ay talagang batikan, no, na mayroon silang mga experiences na pinagdaanan na iba-ibang company. Kailangan consistent ka sa ginagawa mo. Huwag yung pabago-bago kasi pag pabago-bago ka, ma-disalign ka dun sa vision mo. Dapat may malaki kang vision. At yung vision na yon, nakapokus ka doon. Kailangan po, hindi man ganun kabilis ang resulta. At least, palaging may ginagawa, laging umuusad, progressive lagi yung nangyayari. Para sa mga baguhan, sa mga new blood, kahit mga dati ng mga network marketer na pumapasok kay Opti, pero baguhan kay Opti ngayon. Unang lagi namin po sinasabi, i-adapt niyo po yung culture na meron kay Opti. Kasi yan yung sinimulan. Yan yung mga ninunong mga kasanayan at kaugalian. So kailangan po makilala, malaman nyo po kung sino si Opti at ano yung galawan meron dito. Tapos, hindi naman mahirap gawin si Opti. Nahihirapan lang tayo minsan kasi hindi pamilyar sa atin yung ginagawa. So, kailangan maging pamilyar sa inyo kung ano meron kay Opti. Kapag pamilyar na sa atin, magiging mas mag-ana siya. Bago ko ikat yung sinasabi ko, gusto ko po muna magpasalamat, unang-una sa ating Panginoon Diyos kasi itong 2023 talagang niyugyug tayo. Niyugyug si One Opti. Isa lang ang magandang nangyari. Nalaman ng tao na totoo talaga si Opti. Nalaman ng tao na talagang matibay si Opti. Bakit? Niyugyug eh. Kung meron mang mga naapektuhan at nakapag-desisyon ng pabigla-bigla at wala na ngayon kay Opti, senyales, si Opti nandiyan pa rin. Come and go talaga.
ang tao dito. Ang mahalaga lang, ikaw, ano ang magiging consistency mo dito? Saan ka ba nakapokus? Diba? Dapat mag-focus tayo sa pangarap natin na pwedeng ibigay talaga ni Opti. Ang nangyari po doon sa Opti, niyog-yog siya tuwing 2023 based sa aking analysis at narinig ko rin po sa ibang mga leaders. Lalo daw po magiging matibay si Opti next 2024. Alam niyo kung bakit? Kasi nga po, maraming nagsasabi na babagsak si Opti, hindi nila napatunayan. Kaya yung mga nag-aalinlangan na alis kay Opti next year, hindi na alis. Bakit? Napatunayan din nila na talagang totoo pala na matibay si Opti. Kaya yung iba po na mga papasok kay Opti, gusto namin, i-adapt niyo po yung culture na meron dito. Kasi si Opti, i-design yan para tayo ay maging successful. Yung pangarap natin, makuha natin dito. Salamat po sa ating mahal na chairman kasi sobrang hanga po kami sa leadership mo. Napakatatag ng leadership niyo po. At salamat po sa pag-provide mo ng ganitong magandang opportunity na nakikinabang, hindi lang po kami, nakikinabang ang mga kababayan natin Pilipino, pati nasa ibang bansa. Worldwide na po ang range ng ginagawa natin kay Opti. Salamat din po sa mga leaders, sa inyo po, sa lahat po ng mga kasama natin na patuloy na nagtitiwala. Guys, ano man ang mangyari, mamahalin natin kung ano yung opportunity na meron tayo ngayon at ingatan natin. Tama. Anyway, Coach, sa totoo lang, Coach, no, habang nagsasalita ka, nakaka-touch kasi, no? Kasi yung tao ito is from nothing to something. No, abundance eh. Kumbaga, ang blessing hindi mapipigilan eh. Anyway, kung papansinin natin, in terms of finances mo, paano mo siya minamanage? Bakit? Kakaiba. During that time, sa panahon kasi namin, 20 years ago, ang mga networker kasi that time, parang walang guide eh, para sa amin. Kumikita, even ako that time, kumikita ng malaki, karoon ng millions, pero walang advice before sa amin na ito yung gawin mo sa finances mo, ito yung dapat ipoprogram mo. But right now, kung papansinin natin, yung ginagawa mo bilang Gab Castillo sa industriya ng multi-level marketing, kakaiba eh. Within 7 years, imaginein mo. So, paano mo hinawakan yung mga bagay na yan? Sino ba talagang naghahawak ng pera mo? Ikaw ba o si Mrs.? Yan po yung malungkot na tanong. Di joke lang. Actually, naging wise na lang tayo. Yes. Kasi nung pumasok tayo sa industriya, ang dami nating nabalitaan. Kumita ng malaki, naging successful. Pero nakakalungkot lang, yung kanilang kinita naging dashboard. Ang pinapakita lang mga dashboard. Pero pag tiningnan mo po yung kanyang investment, yung kanyang pera or savings, walang nangyari. So napakaswerte natin kay Opti. Bakit? Hindi lang po tayo nagkaroon ng chairman na nagpo-provide ng products, system, company, o lahat ng needs natin. Ang maganda lang po dito, even chairman, siya po ay nag-a-advise sa atin. Parang financial advisor na rin po namin siya. Kasi ang lagi niyang pinapayo sa amin, huwag na ninyong tutularan yung mga nangyari sa iba. Kaya binabago natin ang history. Sa totoo lang, itong One Opti, wala po ditong hyping. Hindi natin hinahype ang tao. So, binago natin, sabi nga ni Chairman, si Opti ang babago ng mundo ng network marketing. Ngayon ko siya naiintindihan. Bakit? Kasi yung iba, hindi naman lahat, pero yung karamihan po, magkakatulad ng nangyari. Naging broke siya at the end. So, ngayon po, kailangan nating baguhin yon. So, salamat kay Chairman kasi every time na mag-uusap kami, ang tinatanong niya, saan mo gagamitin? Saan mo dinadala? Ang maganda lang, hindi po ako humahawak ng pera. Ang humahawak ng pera, and every man success, there's a woman behind. English po yun. Parang isang linggo ko na pong kinakabisa yun. Totoo po yun. Isa po sa naging sekreto ko talaga. Maliban kay Chairman, yung misis ko. Siya po talaga ang nag-handle at nag-manage. Tandem po kami. Ako ang marunong sa trabaho. Pero siya naman po ang marunong pagdating sa pagsinop. Kaya nakakatawa pong isipin. Minsan nagugulat ako, sinusurprise ako niyan. Na sinasabi niya kasi sa akin, lagi niyang termino. Wala na akong pera. Wala na tayong pera. Laging ganon. Nagtataka ako, paano tayo mawalan ng pera? Kaya nga ako kumakayod, umahataw para magkaroon ng pera. Pero yun pala, sinusurprise ako. Every year po, lagi siyang may surprise sa akin. Alam niyo kung ano surprise niya? Savings. Advice ko na rin po sa mga leaders. Ang partner po natin, blessing sa atin yan. Pagtiwalaan. Dapat kayong sa isa't isa, may trust kayo sa isa't isa in terms of money. Mahihirapan kasi tayo kapag wala tayong tiwala sa isa't isa. Asawa mo yan, pagtiwalaan mo yan. Kaya yung success ko, hindi ko siya pwedeng i-claim na dahil lang magaling ako,
dahil lang masipag ako. Hindi po. Kasi kung naging waldas din po ang misis ko, wala rin po akong ganito. Kaya ito po ay advice ko rin po sa mga leaders na kung ano po yung nangyari sa amin, sundan nyo lang po. Isa po yung misis natin sa pwede pong magbigay ng success natin. So, guys, sa totoo lang, napaka-inspiring na ginawa ni Coach Gab para sa akin, at sa lahat po na nakikinig Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi lang po nagtatapos dito, no? Marami pa pong pwedeng gawin, marami pa pong advice si Gabibes. Tuloy-tuloy hanggat may 1OP, may Gabibes po tayo. Siguro mayroon ka pang huling message, Coach, sa pangkalahatan. Ayun. So, salamat. Salamat sa iyo, Coach Richard. At salamat sa lahat ng bumubuo ng program na to. Alam kong malaking tulong po ito sa marami. Binuo natin ito dahil ang objective natin, maabot natin yung mga tao na malalayo, hindi natin nakakasama. So, parang gusto lang natin siyang nakaupo lang din dito na nagtatalakay tayo ng mga topics, pero parang sila na yung nakaupo at kausap natin. So parang inilalagay natin yung sarili natin sa kanila doon sa area kung saan sila nandun. Kaya yun ang objective po ng program na to. At makatulong din ang programa na to para mas makilala pa ng mga tao si One of T, yung mga successful na tao sa One of T, at ano pa yung mga good news na lalabas natin sa pamamagitan ng program na to. So napakaganda po ng mga hangarin natin, bakit natin binuo ito. Kaya abangan po ninyo yung mga susunod po nating mga episode, topic, pag-uusapan, more on reality, more on nangyari at mangyayari pa. Salamat at nandyan po kayo at wag po kayo magsasawag sumubaybay. Okay, so once again, thank you so much, Coach Gab. Maraming salamat po sa oras na binigay.